Sira yung shifter mo at may sira din yung rear derailleur mo. Ang sira, hindi na gumagana yung barrel adjuster. Paano mo ngayon yan itotono? What's up mga talong? At Melong na naman nagvi-video. Sa video na to, tuturuan ko lang kayo kung paano magtono ng rear derailleur kung hindi na gumagana yung barrel adjuster sa shifter, tapos hindi na rin gumagana yung barrel adjuster sa rear derailleur. Pero unang-una sa lahat, bakit ba dumarating sa point na nasisira na yung barrel adjuster? Well, sa case ko, 3 years na siya. Sobrang tagal na niya. Natuluyan. So ito, papakita ko sa inyo. Kung makikita nyo yan, tuwing iniikot ko yan, wala na siyang force. Kumbaga wala na, parang free wheel na lang siya. Wala na yun. Ayan o, parang may ngat-ngat-ngat-ngat siya. Parang naputol na ata siya sa sobrang puwersa. Tapos, pagdating naman dito sa rear derailleur, ito naman, kinalawang na eh. Hindi na siya matanggal, kahit yung mekaniko hindi na niya pinilit. Tapos hindi na siya maikot talaga. Paano ba? Mabilis na video lang to mga talong, at sana makatulong sa inyo. So ganito, make sure lang na naka-shift ka muna sa pinaka-maliit na cog. Well, in my case, sa 11 tooth na cog ng cassette ko. Tapos ngayon, pagdating sa shifter, papuntahin nyo siya dun sa 7 cog. Mag-shift up ka ng isa. Yan. Pagka-shift up mo ngayon ng isa, luluwagan mo to, yung sa cable. Well, naluwagan ko na siya kanina. Ito, tignan nyo mabuti to ah. Luwagan nyo yan. So, para maluwagan yan, kailangan nyo ng kung anumang sukat ng allen kit to. May makaniko na naman ako eh. So luluwagan nyo lang yan. So in my case, naluwagan ko na. Yan yung umiipit dun sa cable eh, di ba? Itong derailleur, iuusog mo ngayon siya. Ayan, ganyan, iusog mo siya. Siyempre, nakatapat siya. Center niya, nandun sa labas nung last cog, which is yung 11 tooth. Ang gagawin mo, itatapat mo ngayon siya sa 6th cog. In my case, 8-speed cassette kasi to. So, 8 yung pinakamaliit. Lalagpasan ko yung 7th cog. Pupunta ako dun sa 6th cog. Yun yung itatapat ko. Ayan, sana nakikita sa camera. Singit lang, baka nagtataka kayo kung bakit dun ko siya tinapat sa 6th cog imbis na dun sa kasunod na cog, which is yung 7th. Siyempre, kapag tinapat mo siya dun sa sunod na gear, which is yung 7th cog, kapag binitawan mo na kasi yung kable, babalik pa yan eh. Hindi mo naman mahatak yan ng todo. Meron pa siyang play or basta kapag hinigpitan nyo na, babalik pa yan. Sige, balik tayo dun sa tips natin. Habang nakatapat ngayon yan dun sa 7th cog, babatakin nyo ngayon to. Hawakan nyo lang yung kable. Uy. Na-check ko lang maigi guys kung nakatapat ba talaga. Tapos, tsaka nyo siya hihigpitan. Yun, ganun kasimple. Tapos, check mo na kung ayos na siya. Diba? Una, nasa pinakamaliit na cog. Aangat natin siya na isa. Ayaw. Yun! Umangat na! Pangalawa, umangat na! Pangatlo, oh! Ayaw na niyang lumipat sa pinakamaliit na cog. Hoy! Ayaw mo lumipat. Yun, lumipat. So, since ayaw niya lumipat doon sa pinakamaliit na cassette ka agad-agad, ang gagawin ko na lang dyan, i-adjust ko na lang yung limiting screw ng konting-konti lang. Ito kasing derailleur ko, talagang may tama na eh, may sakit na siya eh. Talagang palitin na eh. Itong limiting screw, teka nga, ang hirap pag yung multi-tool yung gamit. Wala ba akong screwdriver dyan? Sabi pa man din ni Willie Gonzalez, laging may screwdriver, Phillips screw, mga lista, tas ako wala. Pa naman yan. Adjust ko lang tong limiting screw. Luluwagan ko lang ng konting-konti. Yan. And sana ma-solve na niya yung problem. So, try ulit natin. Umangat. 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 Umayaw. Umangat. Yo! Talagang may sakit na siya dito. Hindi na siya tuluyan. Yun. Yun. At least, magagamit ko siya ng kahit papaano. Kung medyo maayos.
habang wala pa akong pamalit ng drivetrain. Try nyo din, kapag hindi na gumagana yung barrel adjuster ng shifter nyo, kaya dun sa derailleur, manually iuusog nyo lang yung derailleur, tapos tsaka nyo ihigpitan yung kable. Ang ginagawa lang naman ng barrel adjuster is ganun din, mas pinadali lang niya yung paghigpit or pagluwag ng kable. So ito, iluluwagan or sinisikipan mo lang yung kable manually. No choice sa akin eh, palitin na talaga. Ay. Saka backstory lang naputulan na yan ng kable, so pinalitan niya ng mekaniko ng panibagong kable para magamit ko pa siya. Tapos ito na yung best case scenario na magagamit ko siya para makapag-bike pa rin ako, diba? Nagre-research din ako ng pamalit na upgrade kit. Pinakamura today is na maayos yung sa Microshift na Acolyte. 8-speed siya. Siya yung pangatlo sa top of the line ng Microshift drivetrains pagdating sa mountain bike. Maganda kasi sa kanya, kahit 8-speed lang siya, meron siyang clutch. Meron pa akong video na nakita sa YouTube din na yung Acolyte derailleur, kahit na pang 8-speed lang siya, pag ginamitan mo siya ng Microshift 10-speed or 9-speed shifter, yung pang Advent or pang Advent X, gumagana pa rin siya for 9-speed or 10-speed, which is cool, diba? Pare-parehas kasi sila ng full ratio. Kaya yung derailleur, susunod lang talaga yan sa shifter. Share ko lang din. Palagay ko kasi yun yung mabibili ko kasi yun yung mura. Ang problema, walang available dito sa Pilipinas. Walang legitimate seller as of now. Ang mga nagbebenta, it's either nakabili sila overseas or ewan ko kung paano sila nakabili or nakakabit na sa bike nila since built bike yung binili nila tapos nag-upgrade sila into Shimano na mas mataas na drivetrain or SRAM, which is nag-Deore na sila or nag-SLX na sila or in SRAM's case, nag-GX na sila or nag-NX Eagle na sila. Based sa mga napanood ko at saka sa research ko, ang ganda ng performance ng Microshift at saka iba kasi yung clutch mechanism na nagawa nila. Ay, sana may mga talong dyan na manonood na magsusuporta para makabili ako ng drivetrain. Isang click lang sa subscribe nun eh. Tapos panoorin mo lang paulit-ulit yung video ko.